kaya kumilos po tayo agad. For example, in cases like yours. Attorney, may utang po ako sa isang lending company na umabot sa 203,000 mula sa 80,000 loan sa loob ng 42 months. Magbayad na ako ng 22 months pero natigil po ako noong May 24, 2025 dahil nagipit. So wag po mag-panic, no? But ang pagkawala ng app, no? Hindi po yan nangangahulugang criminal ka na o wala ka ng karapatan. Okay? Ang utang po, despite the interest and all, this is still a civil obligation and this is not a criminal penalty. Okay? Kahit natigil yung hulog, wala pong nakukulong dyan. So yung problema lang, kung may problema sa app, no? Hindi yun basehan para takutin o harasin ka. No? Obligasyon pa rin ng lender na magbigay ng tamang paraan ng pagbabayad at yung information, no? So what you can do is to coordinate directly po, no, sa official customer service ng mga lending companies, especially yung mga reputable lending companies. Humingi ng statement of account at yung updated balance. I-explain niyo na nagka-financial difficulty kayo at handa kayo makipag-ayos. So huwag na makipag-usap sa collectors na nananakot, no? So kung may harassment dyan, pwede nyo pong i-report sa SEC o magpag-letter. So, hindi po pwedeng sobra-sobra yung patong na interest o penalties, especially kung hindi napagkasunduan. Okay? So, may karapatan ka din na makipag-negotiate.